Isang lalaki ang tumatakbo sa madilim na kagubatan sa Ireland. Halata sa kanya ang takot habang paulit-ulit niyang nakikita ang mga karatula na may nakasulat na point of no return, na may iba't ibang numero, na tila nagpapakita ng direksyon o layo. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nakatakas. Unti-unting nilamon ng dilim ang paligid. Isang grupo ng mga ibon ang lumipad sa itaas, at bigla siyang nahulog sa isang hukay. Sa sumunod na sandali, may hindi nakikitang puwersang humila sa kanya palayo. Samantala, sa ibang bahagi ng bansa, may isang artistang babae na nagngangalang Mina na nagtatrabaho sa isang pet store. Isang araw, inutusan siya ng kanyang boss na ihatid ang isang bihirang uri ng loro sa isang zoo sa kalapit na lungsod, at pumayag si Mina. Dinala niya ang ibon sa kanyang bahay ng gabing iyon. Habang nandoon, sinabi niya sa loro na ang kanyang ina ay namatay 15 taon na ang nakalipas. Bigla namang tumugon ang loro. Kinagabihan, nagsuot si Mina ng wig at pumunta sa isang bar. Doon, nagpakilala siya sa isang lalaki gamit ang pekeng pangalan at sinabing siya ay isang ballerina. Kinaumagahan, humingi siya ng paumanhin sa loro dahil sa kanyang inasal, sabay sabing baka hindi siya magustuhan kung ipapakita niya ang kanyang totoong ugali. Sa wakas, nagsimula na silang maglakbay. Habang nasa biyahe, tumawag ang kanyang kapatid na si Lucy at pinaalalahanan siyang mayroon siyang pamilya at mga pamangkin na nagmamahal at naghihintay sa kanya. Nagpatuloy si Mina sa pagmamaneho hanggang sa makarating siya sa isang daan papunta sa isang luma at madilim na kagubatan. Bigla na lang nasira ang kotse niya at nawalan din ng signal ang kanyang telepono. Kinuha niya ang hola ng loro at bumaba ng kalsada para maghanap ng tulong, pero napansin niyang madilim at walang tao sa paligid. Pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang kotse, bigla na lang itong nawala. Patuloy siyang naglakad sa mabilis na dumidilim na kagubatan habang kinakausap ang loro para maging mas maaliwalas ang pakiramdam niya. Iminungkahi niyang tawagin ang loro na Darwan. Bigla niyang nakita ang isang babaeng tumatakbo kaya sinundan niya ito. Naabutan niya ang babae malapit sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Binuksan ng babae ang pinto ng kubo at sinabihan si Mina na pumasok agad kung gusto niyang mabuhay. Natural, agad na pumasok si Mina sa kubo. Ang matandang babae ay nagpakilalang si Maylin, na matagal nang naninirahan doon kasama ang dalawang kabataan na sina Carrara at Daniel. Agad na inutusan ni Maylin si Mina na tumayo sa harap ng salamin dahil hindi makakapasok ang mga watchers sa loob, pero maaari silang manood mula sa labas tuwing gabi pagkatapos ng paglubog ng araw. Habang nakatayo sa harap ng salamin, biglang nakarinig si Mina ng tunog na parang palakpakan. Kinumpirma ni Maylin ang hinala niya ang mga watchers ay pumapalakpak sa pagdating ng bagong tao. Kinabukasan, sinabi ni Mina na nais niyang umalis, ngunit sinigurado ng iba na imposibleng gawin ito. Sa kabila nito, nagpunta siya sa kagubatan. Hinabol siya ni Maylin at ipinaliwanag na nagdudulot ng mga ilusyon ang kagubatan, pero posible namang mabuhay dito. Ang mga karatula sa paligid ng kagubatan ang nagsisilbing palatandaan ng hangganan kung saan makakabalik ka sa kubo bago dumilim. Pero kapag lumampas ka sa hangganan, wala nang daan pabalik. Ang mga karatula ay ginawa ng isang lalaking tinatawag na The Professor. Kinagabihan, naghanda si Daniel ng palabas para sa mga watchers, ipinakilala ang bagong dating, ngunit pinaalalahanan siyang kumilos ng normal. Samantala, binuksan ni Sierra ang musika at nagsimulang sumayaw, tulad ng kanyang ginagawa tuwing gabi. Si Mina naman ay nakakita ng mga disc na may mga recording ng mga palabas na tungkol sa paghahanap ng pag-ibig. Kinaumagahan, siya at si Sierra ay pumunta upang mag-ipon ng mga halamang gamot. Sinabi ni Sierra na iniwan ng nawawala niyang asawa ang utos na alagaan si Daniel. Umalis ang lalaki upang maghanap ng daan palabas pero hindi na bumalik. Ipinaliwanag ni Sierra na kamakailan ay nakakita sila ng mga kakaibang butas sa kagubatan dito umano pumupunta ang mga watchers tuwing umaga. Naniniwala siyang halos 5 buwan na siyang naninirahan sa kubo. Kalaunan, ipinahayag ni Maylin ang mga panuntunan sa kaligtasan, huwag kailanman lalabas sa gabi, huwag bubuksan ang pinto para sa kahit sino, at laging manatili sa liwanag. Nagsimula ang kakaibang pamumuhay sa kubo, kung saan araw-araw ay tila magkakapareho. Pinapanood ni Mina ang walang katapusang mga palabas at madalas siyang nakatayo sa harap ng salamin. Isang araw, kinatok niya ang salamin, at biglang may kumatok sa pinto. Agad na inutusan ni Maylin ang lahat na huminto, at tumigil ang lahat ng nangyayari.
Kinabukasan, nagpunta sila ni Daniel upang manggaso. Ikinwento ng binata na dating nagtatrabaho si Maylin sa universidad kaya iniisip nitong marami siyang alam. Siya rin ang pinakamatagal nang naninirahan sa kubo. Si Daniel naman ay 8 buwan nang nandoon ngunit hindi pa nakakita ng kahit sino. Matapos marinig ang kwento ni Daniel, nakumbinsi ni Mina na tulungan siya nitong galugarin ang isang butas gamit ang lubad. Bumaba si Mina sa butas at natuklasan ang mga lumang gamit tulad ng dyaryo, laruan, piraso ng elektronikong kagamitan, at isang lumang bisikleta. Itinali niya ito sa lubad at itinulak paakyat. Pero biglang narinig niya ang mga kakaibang tunog na tulad ng mga naririnig sa gabi malapit sa kubo. Nagmula ang mga tunog mula sa dilim. Napasigaw si Mina, at biglang bumagsak ang lubad sa kanyang paanan. Mabilis siyang umakyat pabalik sa liwanag. Umalis si Mina mula sa mapanganib na lugar, at tahimik nilang sinuri ang mga bagay na nakuha nila, kabilang ang bisikleta. Posible umanong makalabas sila gamit ito, ngunit kakaiba ang naging reaksyon ni Maylin. Samantala, nagawa ni Daniel na buuin ang isang surveillance system mula sa mga nahanap na piraso ng electronics at naglagay siya ng camera sa tabi ng pinto. Kinagabihan, tulad ng nakasanayan, sumasayaw si Sierra. Biglang may kumatok sa pinto, at sinabi ni Daniel na maaaring tao ito. Pinagbawalan sila ni Maylin na buksan ang pinto, pero narinig nila ang boses ng asawa ni Sierra. Sinubukan ni Sierra na patunayan kung si John nga ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong libro ang binabasa niya. Ngunit hindi ito nasagot ng lalaki, kahit na magkasama nilang binili ang aklat na iyon batay sa kanyang suhestyon. Nakiusap ang lalaki na iligtas siya mula sa kamatayan. Hiniling ni Sierra na tingnan ito sa camera, ngunit nang yumuko ang lalaki palapit dito, may kung anong bagay na humila sa kanya papunta sa kagubatan. Biglang may malakas na katok sa salamin, mas malakas kaysa dati. Tumayo si Maylin sa harap ng salamin, tila pinoprotektahan ang mga tao sa likod niya, at ang katok ay huminto. Kinabukasan, itinapon ni Maylin ang bisikleta sa butas at mahigpit na ipinagbawal na labagin pa nila ang mga patakaran. Kalaunan, naalala ni Mina ang tungkol sa kanyang ina at kapatid na babae, na inimbitahan silang mag-drive sakay ng kotse. Maganda ang panahon noon, kaya binuksan ni Mina ang bintana. Sinabi ng kanyang ina na isara ito dahil naiinis siya sa hangin, pero hindi siya nakinig at ginaya pa ang boses ng kanyang ina. Dahil dito, nawala sa focus ang ina sa pagmamaneho, at naganap ang trahedya. Hanggang ngayon, dala pa rin ni Mina ang bigat ng kanyang konsensya dahil sa nangyari. Dumating ang taglamig, lumiit ang oras ng araw, lumamig ang gabi, at nagiging mahirap na ang makahanap ng pagkain. Nagsimulang magkaroon ng mga alitan sa pagitan ng mga nakatira sa kubo. Isang araw, umalis si Sierra papunta sa kagubatan. Hinabol siya ni Mina, at inamin ni Sierra na nararamdaman niyang si John ay tunay na naroon. Nagmadali silang bumalik sa bahay nang marinig nila ang mga sigaw ni Daniel. Galit na galit si Sierra kay Maylin at Mina dahil ayaw silang papasukin. Nagkubli ang mga babae sa ilalim ng puno at sa wakas ay nakita nila ang mahahabang, parang gagambang halimaw na lumabas mula sa kagubatan. Papalapit ang mga ito sa bintana ng kubo habang gumagawa ng nakakakilabot na matitinis na tunog. Pinagmasdan ng mga watcher si Daniel at ang kotse habang sina Mina at Maylin ay naghihintay na umalis ang mga ito para makabalik sila sa cabin. Nang makaalis na ang mga watchers, nagmadali ang mga babae sa pinto at nakiusap na papasukin sila. Tumanggi si Daniel, ngunit ibinahagi ni Mina ang kanyang pagkakasala sa nangyari sa kanyang ina. Sinabi niya kay Daniel na kailangan niyang maunawaan na magdurusa siya habang buhay kapag napagtanto niyang siya ang dahilan ng pagkamatay ng iba. Sa huli, binuksan ni Daniel ang pinto. Kaagad silang apat ay tumayo sa harap ng salamin, umaasa na maipakita sa mga watchers na naroon sila. Inamin ni Maylin na sinubukan niyang protektahan sila mula sa ilang bagay. Dati siyang nagtuturo ng kasaysayan at mitolohiya, at hindi tulad nila, kusang loob siyang napunta sa lugar na ito. Dito lang niya napagtanto kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Isang beses, nagpunta siya sa kagubatan mag-isa at nakita ang sarili niya sa pagsapit ng dapit hapon. Hindi ito eksaktong kopya ngunit kahawig. Ang mga watchers ay sinaunang nilalang na may maraming pangalan, changelings, winged ones, fairies. Pinag-aaralan nila ang mga tao upang magaya sila, at kailanman ay hindi sila papayagang makaalis. Biglang narinig ang mga tinig ng mga naninirahan sa cabin mula sa labas. Pagkatapos, natuklasan ni Daniel ang isang hatch sa sahig na hindi nila napansin noon. Nang bumaba sila, nadiskubre nila ang isang maayos at ligtas na lugar na puno ng pagkain at kagamitan. Binuksan ni Mina ang isang lumang computer, at sa video recording, nakita nila ang mukha ng propesor na ang tunay na pangalan ay Rory Kilmartin. Siya ang unang nag-aral tungkol sa mga watchers at sinubukang alamin ang kanilang pinagmulan.
Noong 1979, natagpuan ng siyentipiko ang lugar na ito na tinawag niyang Wonderland. Tuwing gabi, pumupunta ang mga watchers sa kanyang bintana at pinag-aaralan siya. Sa loob ng maraming taon, pinagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang mga kwento. Kaya nagtayo siya ng bunker gamit ang tulong ng mga kalalakihan mula sa malalayong baryo. Pinili niya ang mga nag-iisa o may masamang gawi upang hindi mapansin ang kanilang pagkawala. Tuwing gabi, iniimbitahan niyang maghapunan ang mga ito sa labas, habang nagtatago siya sa loob at pinapanood kung paano tinatapos ng mga watchers ang mga tao. Sa ganitong paraan, ang bunker na ito ay itinayo sa pamamagitan ng dugo. Isang araw, lumitaw ang isang watcher sa harap niya sa anyo ng isang babaeng may pulang buhok. Kakaiba siya kumpara sa iba, tila siya ay natatangi, mausisa, at tila walang masamang balak. Napagtanto ng propesor na kung matutuklasan niya ang lihim ng mga fairies, maaaring makamit niya ang buhay na walang hanggan. Ginawa niya ang imposible, nilansi niya ang babae papunta sa isang hola at sinimulan ang mga eksperimento sa komunikasyon, sinubukang maging kaibigan niya ito. Nagbago-bago ang anyo ng babae, minsang nagiging nakakatakot na nilalang na may mahabang braso, ngunit tila nakikinig siya sa propesor. Unti-unti, naging malapit at pamilyar ang babae sa kanya. Subalit napagtanto ng propesor na wala siyang natuklasan na mahalaga at handa na siyang wakasan ang kanyang buhay. May iniwang bangkaang propesor sa tabi ng ilog, at ito lamang ang tanging paraan palabas. Sundan lamang ang mga ibon. Hiningi ng propesor sa nakaligtas na pumunta sa kanyang opisina sa universidad at sirain ang lahat ng mga dokumento na naruroon. Sinabi niyang pupunta na siya sa kanya at mananatili na roon magpakailanman. Sa huling video recording, nakita nila si Kill Martin na umaakyat habang may naririnig na mga putok ng baril, at biglang naging tahimik ang lahat. Napagtanto nilang ito na ang kanilang huling gabi sa kagubatan, kaya binuksan ni Ciara ang musika at inimbitahan si Daniel na sumayaw. Ngunit tila balisa si Daniel sa pag-alis. Sinabi niya na ang kanyang pamilya ay magulo at wala siyang uuwian. Iminungkahi ng dalaga na pansamantala siyang manatili sa kanya hanggang makahanap sila ng angkop na trabaho at matutuluyan para sa kanya, dahil naging mabuting magkaibigan na sila. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo na tumakas, ginagabayan ng mga senyales at ng alaga ni Mina na loro na kanyang inutusan. Di nagtagal, narating nila ang isang napakalaking batong bilog na nakatikip sa pasukan ng isang malaking lagusan. Ipinaliwanag ni Maylin na dito ikinulong ang mga huling kinatawan ng sinaunang lahi ng mga engkanto, na minsan ay naging kaibigan ng mga tao. Pagkaraan ng maraming siglo, nakalabas sila ngunit ang dating pagkakaibigan ay napalitan ng galit. Kailangan nilang tumakbo ng malayo. Maghapon silang naglakad, at dumilim na ng walang ilog o bangkang makita. Bumuhos ang ulan, at nawalan na sila ng pag-asa nang makita nila ang malalaking kawan ng mga ibon na lumilipad sa iisang direksyon. Hinabol nila ang mga ito at narating ang ilog. Nagmadali ang mga babae patungo sa bangka, ngunit narinig ni Daniel ang mga sigaw sa likuran niya at nakita si JN. Bumalik siya, masaya na nakaligtas ang lalaki, ngunit napag-alaman niyang isa pala itong change lang. Sumigaw ang mga babae, nakiusap na tumakbo siya, ngunit hindi siya nakinig at namatay sa kamay ng watcher na kalaunan ay nag-anyo bilang si Daniel. Habang sina Maylin, Mina, at Ciara ay naglayag pababa ng ilog, nagising ang mga babae sa bangka at napagtanto nilang nakabalik na sila sa sibilisasyon. Huminto sila sa isang bus, sumakay, at bumalik sa lungsod habang nakikinig sa musika, saka lang nila naintindihan na tapos na ang lahat. Pagkatapos, pumunta si Mina sa universidad kung saan nagtrabaho si Kill Martin, nagpapanggap bilang kanyang pamangkin upang makapasok sa kanyang opisina at tuparin ang huling habilin nito. Doon, natagpuan niya ang higit pang mga dokumento, litrato, at isang recording kung saan tinatalakay ng propesor ang tungkol sa mga engkanto at ang katotohanang may mga kalahating lahi pang nananatili sa mundo. Nakakita si Mina ng isang bangkos ng mga litrato, at habang tinitingnan ito, tila lubos siyang nagulat. Sa gabi, pumunta si Mina sa bahay ni Ciara, dala ang isang litrato ni Maylin mula sa mga gamit ng propesor. Ipinaliwanag niya na si Maylin ay ang asawa ng propesor na namatay ilang taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, ang Maylin na nakasama nila sa cabin ay isang espesyal na engkanto na may kakayahang gumalaw sa araw. Siya ang engkantong nahuli ni Kill Martin ngunit hindi niya nagawang patayin. Ginamit ni Maylin ang anyo ni Mina upang makabalik sa sibilisasyon. Habang nag-uusap sila, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay, at bumaba ang tunay na Ciara.
Napagtanto ni Mina na ang kausap niya ay isa palang engkanto. Nang mabunyag, inatake siya ng engkanto at nawalan ng malay si Mina. Pagkatapos, nagbago muli ng anyo ang engkanto, naging si Daniel. Ipinaliwanag nito na nais lamang nilang mabuhay tulad ng ibang mga nilalang, ngunit dahil sa galit ng tao, napilitan silang manatili sa ilalim ng lupa. Nagbago muli ang anyo ng engkanto, naging si Kilmartin, at pumunta sa loob ng bahay kung saan nagbago ulit at ginamit ang anyo ni Mina. Naghanda itong patayin ang dalaga, ngunit sinabi ni Mina na may iba pang kagaya niya sa mundo dahil siya ay kalahating tao. Inamin niya na hindi makatarungan ang ginawa ng mga tao na itaboy ang mga engkanto mula sa kanilang mundo. Napalambot ng mga salita ni Mina ang engkanto. Lumabas nito ang kanyang mga pakpak, inamin na baka tama si Mina, at lumipad palayo. Nagising si Ciara at kalaunan ay muling nagkasama ang magkapatid na kambal, si Mina at si Lucy. Sa wakas, napatawad na rin ni Mina ang sarili dahil sa nangyari sa kanilang ina. Isinalaysay niya ang kanyang karanasan, inamin na paminsan-minsan ay nakikita pa rin niya si Maylin sa anyo ng ibang tao. Dumating ang pamangkin ni Mina upang ipakita ang isang guhit ng larawan ni Mina at Darwin, na patuloy pa rin niyang inaalagaan bilang alaga. Samantala, sa labas, may isang dalagitang may pulang buhok ang lumitaw, nakatingin sa bintana ng kanilang apartment. Ang dalaga ay nagbago ng anyo, naging isang batang babae na may kakaibang mukha. Ang kwentong ito ay tila hindi isang tipikal na horror movie kundi isang nakakatakot na kwento para sa oras ng pagtulog, kapag ang isang bata ay humihiling ng kakaibang kwento. Bagamat mabagal ang build-up ng takot, ito'y masining. Ngunit ang wakas ay nag-iwan ng kakaibang timpla ng misteryo at pagiging payak. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.